Hello, si Miss Ito. Akala ko hindi ako lalabas kasi sobrang init. Gusto ko sa bahay lang pero ngayon mapapalabas talaga ako. Nginat-ngat ni Pio ang tsinelas ni Kyler. Putol. Matagal na ngang hindi nagngangat-ngat ng mga gamit at kahit ano si Pio, pero bakit ngayon napagdiskitahan niya ang tsinelas ni Kyler? Tuloy wala siyang susuotin. Kakauwi lang ni Kyler galing sa school at alam ko mamaya maglalaro siya kasama ng mga kaibigan niya. Kawawa naman siya, wala siyang tsinelas. Kaya sabi ko, Kyler, let's go. Bibili kita ng tsinelas. Pero kailangan muna niyang mag-shoes na pang school kasi wala talaga siyang tsinelas. Kung pumunta na lang kaya ako kay Corina Sanchez at manghingi ako ng tsinelas para sa mga bata. Tama, di ba? First time namin umalis ni Kyler na dalawa lang kami. Kaya ito ang aming first bonding with Tita, Tito A, Miss A. Bahala na kayo. Naalala ko tuloy ng mga bata kami, yung tatay ko, pinapasyal kami ng ate ko. Sa mga hindi nakakaalam, family driver po ang tatay ko at ang dinadrive niyang sasakyan, Chideng o Mercedes lang naman, kaya feeling siya lang. Sabi din ng tatay ko, kapag sasakay ka sa mga kotse, sasakyan, kailangan mo talagang mag-seatbelt kasi seatbelt saves life. Parang ako tuloy si Kyler nung bata kasi ang hilig ni tatay, pasyal kami ng ate ko. Maliit pa nun si Mabin. Pupunta kami sa pasyalan, maglalaro, tapos magko-grocery, bibili kami ng kahit ano. Habang bumabiyahe nga kami ni Kyler, tinuturo ko sa kanya kung nasaan na kami, kung ano yung mga pinupuntahan namin. Actually, malapit lang sa bahay yung bibilan namin ng tsinelas. Dito lang sa One Affordable. Kahit nga mainit ang araw, hindi mo mapapansin kay Kyler na naiinitan siya kasi ang saya-saya niya dahil nakalabas siya kahit maliit na oras lang. Abay, ayaw nang magpahawak at nagmamadali sa hagdanan. Pagdating namin sa taas, talagang hinanap na namin agad ang tsinelas na pangbata. Sabi ko agad sa kanya, pumili ka na ng gusto mo. Ang dami-daming design at kulay na pwede mong pagpilian. Una nga niyang napili itong kulay blue na one finger kaya sinukat na namin agad at dapat sakto at sabi ko sa kanya dapat may konting allowance kasi lumalaki na siya. Samantalang dati nung mga bata pa kami kapag nasira yung mga tsinelas namin, ako hindi kami kaagad makakabili. Aayusin namin ito, lalagyan namin ng alambre o pako. Pinairal ko din yung aking pagiging proactive kaya sabi ko kay Kyler, in case nangat-ngatin ulit ni Pio yan, dapat bumili pa tayo ng isa para meron pa tayong reserba. Sakto nga lang tong nabili naming kulay blue at nagustuhan niya agad. Pinapili ko pa siya ng isa. Siya nga pala, itong tindahan ng mga tsinelas na to is sobrang affordable. Kaya nga one affordable, matibay at kalidad naman. Yung may mga tatak, hindi yan original pero pwede na para sa mga aktibo natin, mga pamangkin na laging pangharabas lang naman sa kalsada. Pagkatapos nga naming bili ni Kyler to, pumunta na kami sa grocery sa baba dahil si nanay nagpapabili rin ng mantika. At eto na nga, hindi lang mantika ang pinili namin kasi nagsimula na nagtututuro si Kyler. Binilan ko din siya ng mga pagkain niya para sa school at syempre yung drinks niya na Sesto. Naalala ko pa nung mga bata kami, kapag nasira tsinelas namin, may gusto kaming bilhin, may mga bagong gamit yung aming mga kaklase, may mga bagong laruan. Naku po, hindi namin agad yan mabibili hanggat hindi nakakaluwag-luwag at may excess na pera ang mga parents namin. Kaya tsaga-tsaga lang. Hindi kami mayaman, masipag lang kami. Kasi nung bata kami, sinumpa namin magkakapatid na ayaw naming iparanas yung mga na-experience namin nung bata kami sa aming mga pamangkin at anak. Lalong-lalo na sa aming mga magulang. Nagpapasalamat kami sa Diyos kasi binigyan kami ng ganitong klaseng mga blessings. Ang hirap maging mahirap. Nung bata kami, nakikinood lang kami ng TV sa kapitbahay. Minsan sinasarhan nga lang kami. Tapos kapag may mga bagong lapis, pambura, bag, damit, yung aming mga kaibigan, naiinggit kami. Ginawa naming challenge yung mga experience namin nung bata kami. Buti na lang, napakagaling ng mga magulang namin, lalo na si nanay kasi hindi niya pinaranas at hindi niya kami tinuruan na maging selfish at maging mainggit, bagkos, magsipag at mag-aral ng mabuti. Kaya kayo, kung ayaw niyo maging mahirap forever, kumilos kayo, magsipag at kumuha kayo ng motibasyon, lalo na ang pamilya ninyo. At samahan niyo ng maraming dasal dahil nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hello to Miss Eta!